Hinamo naman ng isang kongresista ang bago nilang speaker na pauwi na sa Pilipinas, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Yan ay para parapin siya sa mga alegasyong nagsingit ng budget para sa mga proyekto. Kung di ay itigil na niya ang investigasyon ng Kamara. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Mula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa nakikita sa sesyon o sa mga pagdinig si Ako Bicol Party List Representative Elizaldico matapos magtungo sa Amerika para mag-medical leave. Si Ko ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na inaakusahan ni Representative Toby Chanco na nasa likod umano ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Kasunod ng pagbibitiw ni Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, sa gitna ng flood control projects controversy, si Ko dapat daw umuwi na at magpaliwanag. I think he should come home and face the allegations against him. Sir, they are too severe and it's dragging the house in the mud. If not, would that be enough for him to face the ethics committee? It might be. Yes. I mean, there's a precedent for it when Kong Arnie Teves did the same. Yeah, kung may isang bagay na makakapagbalik ng tiwala ng tao sa House of Representatives, yun ang number one, no? Hindi tayo makakaiwas ng ganyan. Kasi hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives, di ba? I think the first thing to do is ask him for his medical certificate, di ba? So malaman natin life-threatening ba yung kanyang medical condition. Kung hindi naman life-threatening yung kanyang medical condition, wala naman siyang dahilan para hindi umuwi. Si Ko ang nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc. kasama ng kanyang kapatid na si Christopher Ko. 20%. Ang SunWest ay kasama sa 15 contractor na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner sa 20% ng pondo para sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya ng interes sa SunWest nang maging mambabata siya noong 2019. Taong 2022 nang pamunuan niya ang makapangyarihang House Appropriations Committee, ang komite ng Kamara na pangunahing bumabalangkas sa budget. Pero nang uminit ang kontrobersiya kaugnay ng budget insertions, pagsapit ng Enero ng 2025, biglang nagmosyon si nooy House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos para ideklarang bakante ang chairmanship ng Committee on Appropriations. Ang sabi noon ni Ko, binitawan niya ang komite dahil sa mga problema sa kalusugan. Pagsapit ng Hulyo, sa kanyang State of the Nation address, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang investigasyon sa mga flood control project. At pagsapit ng Agosto, isinama ng Pangulo ang kumpanya ng pamilya Ko sa mga kontratistang may pinakamalaki at pinakamaraming flood control projects. Dati nang iginiit ni Ko na walang basehan ang mga bintang laban sa kanya na pawang sabi-sabi lang daw at pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Sinisika pa naming kunan ng panibagong pahayag si Ko at ang Ako Bicol Party List. Pero wala pa raw pahayag ang kongresista sa ngayon. Sabi ni Chanco, kung hindi rin lang nito mapapauwi si Ko, dapat nang ihinto ng House Infrastructure Committee ang kanilang investigasyon. If you cannot summon him, then ano ibig sabihin nun? Lahat pwede imbestigahan, pero hindi pwedeng imbestigahan ng isang congressman. So sa mata ng tao, ang hirap intindihin nun. So lalong makakasama yun sa imahe ng House. Ayon kay House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon, walang utos sa kanilang ihinto ang pagdinig. Pero bukas naman daw sila rito kapag nagsimula na ang investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Sinubukan din namin kunan ng pahayag si bagong House Speaker Faustino D. III, pero humingi siya ng panahon para sa kanyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras.